submarine acquisition project ng Philippine Navy malapit na nga bang ma-finalize? Ito nga po mga idol, ang isa sa pinakainaabangang proyekto ng modernization program para sa ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Philippine Navy ay merong acquisition para sa maliit na fleet ng diesel-electric attack submarines na nag-aalaw sa serbisyo na i-increase ang kanilang combat capability. Gayun din nga po ang mag-take advantage sa submarine use of underwater cover para sa deterrence at surprise attack kontra sa mga mas malalaki at mas capable na mga bansa. Ang Submarine Acquisition Project sa kasalukuyan ang pinakamahal at pinakakomplikadong proyekto ng Philippine Navy. Ang end user nga po ng proyektong ito ay ang Submarine Force ng Philippine Navy. Sila nga po ay makakatanggap ng 2 units ng mga submarines, gayon din ng submarine basing, submarine training facility, support equipment, training, logistics support at iba pa. Ito nga po ay parte ng Horizon 3 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na minove mula sa second list ng Horizon 2 phase. Habang ang budget naman para sa proyektong ito ay in-increase sa 97 billion pesos na mula sa 75 billion pesos. Ang acquisition mode dito mga idol ay government-to-government process kasama ang hindi pa tukoy na bansa. Habang ang source of funding naman ay mula sa soft loan financing na babayaran via GAA funds gamit ang AFP Modernization Program Trust Fund. Sa kasalukuyan mga idol ay meron nga pong 3 matutunog na mga shipbuilding companies ang posibleng gumawa sa kauna-unahang submarine ng ating bansa. Una na nga po sa listahan mga idol ay ang Naval Group ng France na kamakailan lamang ang kanilang French Ambassador to the Philippines ay bumisita sa Department of National Defense at nakipagpulong kay Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. Napag-usapan nga po dito ang joint patrols sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos na pwede na ring samahan ng Pransya. At dito na nga po nag-offer ng solusyon ang Naval Group ng France para sa Submarine Acquisition Project ng Philippine Navy. Kung saan ina-offer pa nga rin po nila ang Scorpion Class Diesel-Electric Attack Submarines. Ang ikalawa naman sa pinagpipiliang submarine ng ating bansa ay ang Hanwha Ocean ng South Korea. Kamakailan lang din mga idol nung kinumpirma ng South Korea na i-upgrade na nila ang kanilang offer para sa Philippine Navy Submarine Acquisition Project. Kung saan dito nga po ay ina-offer na nila ang kanilang KSS-3 na tinatawag nilang Jangbogo 3PN. Ito nga po ay may habang 77 meters at may displacement na 2,800 tons. At ang ikatlo at panghuling submarine na tinitignan ng Pilipinas para sa kanilang submarine acquisition project ay ang gawa ng Espanya. Ang Navantia mga idol, isang shipbuilding company, ay nagkaroon ng press briefing sa Espanya kung saan kinukumpirma nila ang kanilang pag-submit ng offer para sa Philippine Navy's requirement ng 2 submarines. Kabilang nga rin po dito ang submarine basing at formation ng submarine force. Ang in-offer ng Espanya mga idol ay nakabase sa SAT ay sa Admiral class diesel-electric submarines. Ang mga submarino nga pong ito mga idol ay merong air-independent propulsion system na mag-aalaw sa submarine na magstay sa ilalim ng dagat sa loob ng 3 linggo. Mga idol, pare-pareho nga pong magaganda ang offer na binibigay ng 3 shipbuilding company na ito sa Pilipinas. Kaya hindi na nga rin po nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nga rin po nakakapili ang Philippine Navy. Ngunit ayon nga po sa mga impormasyon mga idol ay malapit nang ma-finalize at makapili ang Philippine Navy para sa Submarine Acquisition Project ng ating bansa. Alin man nga po sa 3 ito mga idol ang mapili ng Philippine Navy ay siguradong panalong-panalo ang Pilipinas dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon na nga po tayo ng sarili nating submarines. Mabuboost nga po nito ang capabilities ng Philippine Navy dahil mas lalakas ang puwersa ng ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo nakalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!